Hindi na ako lumabas. Nandito na lang ako sa apartment na inuupahan namin. Wala ng weekly, what do you call that? Breakfast thoughts. Dahil kumain ako, marami silang niluto dito sa apartment. Maraming niluto si mother na dinala sa balwarte nila. Anyway, magligpit na lang tayo ng damit. Bago ako lumabas, ligpitin ko muna itong mga to kasi, Diyos ko, pag uwi ko na naman sa gabi, hapong-hapon na naman ako. Napakapagod na naman ang pakiramdam ko kahit wala akong ginawa maghapon. Ano bang ginagawa nila sa akin? May ginagawa ba silang pampatensyon sa muscles ko? Bakit pagod na ako pagkatapos kong kahit na wala akong ginawa maghapon, kahit na konting clients lang o kahit na nakaupo lang ako? Or is it my body? Kaya feeling very, very tired ako, or I really have sickness na hindi ko alam. Di ba? Diba? Magkuskus laba. Anong issue na naman ngayon? Politics? Politics kasi fresh, marami pang bitter na hindi naka-move on. Ay, oo. Oo nga. What do I think na mas nakakatulong sa mga tao? Ayan, magkaroon tayo ng relevant issues. Wala akong pinapatamaan, I'm not referring to any specific person. Wala akong pinapataman o hindi ito tungkol sa iisang politician lang. But my thoughts tungkol sa mga issues. Ano ba talaga mas nakakatulong sa tao, di ba? Ano ang mas, sa inyo, sa opinion nyo, ano bang mas mahalaga? Kunyari, daang milyong sports complex o milyong sports complex o kaya gym o ang tao maramdaman nilang umaasenso nila dahil nagkakaroon ng pera ang kanilang bank account, ang kanilang bangko. Dahil aminin natin, karamihan sa atin, puro utang, mas madami pa yung utang natin kesa sa laman ng bank account natin na neto. Huwag tayo maging ipokrita dahil karamihan ng tao sa Pilipinas mas malala pa ang utang kesa sa ipon sa bangko. Di ba? Diretsahan lang tayo. Kaya yun, ano ang sa akin ang mas nakakatulong sa tao? Ayun, magkaroon ng laman ang bangko nila. Paano kaya, no? Para sa akin, yung ipapatayo sana ng sports complex na milyon-milyon o kaya gym na milyon-milyon dahil paminsan-minsan naman nagagamit at kung mag-generate naman ng income, hindi naman nababawi agad yung pinagpapatayo nila. Utang lang na binabayaran ang porsyento. Utang lang ng gobyerno binabayaran ang porsyento. Kung sa akin na lang, turuan na lang kayo mga negosyante, mga farmers, o kahit anong sinong klaseng negosyante o mga tao na maghanap buhay o paano kumita. Diba? Para magkaroon ng laman yung bangko nila. For example, sa mga negosyante, dapat mga government agencies, they should do better kung paano palaguin ng isang negosyante. Magkaroon sila ng seminars, updates kung paano o kaya guidance kung ano ang dapat nilang ipatayong negosyo o kaya kung ano ang target market nila according to sa pinatayo nilang negosyo, paano sila kumita, pricing nila. Di ba? Para hindi magbanggaan ng mga tao. Kasi ang common tao na nagpapatayo ng negosyo, hindi nila alam yung basta alam nila magpatayo sila ng negosyo. Bahala na dyan.
kung ganito yung pinatayo ng isa, papatayo din sila kasi umaasenso. Hindi nila alam na kung lahat ng taong papatayo ng ganong negosyo, wala nang matitira sa kanila dahil pare-pareho sila ng taong i-cater, pare-pareho sila ng market segment, pare-pareho sila ng tipo ng customer na pupunta sa kanila, pare-pareho sila ng ino-offer na services, pare-pareho sila ng klase ng clients, kaya wala nang matitira. Tapos sobra-sobra yung negosyo sa nakayang sustentuhan ng populasyon. Kaya dapat yun ang i-concentrate, dun ang gastusin ng gobyerno para babaunin yun ng mga negosyante. Kunyari, dito sa Cordillera, yung mga farmers, orient sila kung paano sila magtanim, ano ang mga dapat nilang itanim sa specific kind of soil, sa klase ng lupa, yung mga sustainable, yung dito ba na banda mag-organic na lang kayo tapos dito hindi organic kasi yung masyado ng marami ang ganitong market, o magkuhan kayo ng ganitong itanim nyo sa ganitong season kasi masyadong ganito, tapos ganito ang presyo nyo. Diba? Yun ang mga gastusan nila. Tapos yung logistics, tamang pag-spread ng pag-distribute ng vegetables para hindi agad-agad bumaba yung presyo ng gulay, para stable, para hindi palagi nalulugi ang farmers at konti ang nagpapakamatay na farmers dahil marami nagpapakamatay na farmers dito sa car. Ganon. Okay? Para sa ganon, magkaroon ng laman yung bangko nila, kumita sila at hindi naman sila kawawa. Lalo-lalo yung maliliit na farmers, kahit saan, hindi lang dito sa Benguet. Kung kalahating hektarya lang ang tataniman mo, kaya 200 square meters, paano ka kikita doon? At paano sila kikita? Yun ang ituro ng gobyerno, yun ang sustentuhan nila. Yung pinatayo dyan sa sports complex na yan, kunyari lang kung yun ang ginastos nila sa mga taong yun, hindi ginastos yun sa mga taong yun, siguro mas makakatulong pa na maglalagay ng pera sa bulsa ng mga tao at mga negosyante dahil in the long run, mararamdaman nila yung pag-asenso nila. For me, opinion ko lang yun kasi tayong mga tao, masyado tayong superficial, ganun ang behavior natin ng mga tao, mga ordinaryong tao. Yung nakikita lang natin, yun lang ang alam natin, oh wow, pinatay yung sports complex o pinatay yung gym. Ayan, may nakikita tayo, yung isa, wala. Ganito, ganyan. May nagawa, yung pala, yung pinatay yung sports complex, kinurap, sobrang presyo. Masyadong mahal, di ba? So, huwag tayo magpapalin lang sa very superficial o mga nakikita lang natin. Dapat maramdaman talaga natin na tayo umaasenso. Tulad sa gulay, di ba? Dapat malabanan nila yung mga smuggled goods, vegetables, lalo na yung galing China. Malalabanan yun pag talagang yung leader natin dito is kayang-kaya nilang pigilan yung mga smugglers. Pero siguro nga talagang corrupt. Pero in a small way, talagang mahirap silang huliin. In a small way, mainam siguro kung even yung distribution ng vegetables natin, para hindi nakafocus lang yung distribution dito sa North Luzon, sa Manila. Kaya dapat sa entire Philippines na di-distribute evenly, at dapat may proper way of transporting the vegetables at packaging ng vegetables. Yun ang ituro ng gobyerno. Diba? Kung sakali sa mga kainan,
Dapat hindi sila pare-pareho ng menu, hindi pare-pareho ng target clients. 'Di ba kung nag eat all you can yung isa, eat all you can lahat, sanggop sa lahat, pasta lahat. Nag-burger yung isa, nag-burger lahat. Kung dito nga sa amin dito sa Trinidad, paglalakad ka sa buong kalsada, halos pare-pareho lahat. Isang menu, lahat may pasta, may salad, may meat, may pork, may chicken. Halos pare-pareho yung menu. Husme, paano sila kikita? At least man lang siguro sa isang shop, may specialty sila at doon nila i-focus. Kaya tignan nyo yung Jollibee, McDo, nakafocus sila sa burger at saka chicken joy. Yun lang. Hindi masyadong madaming menu. Nakikita nyo ba? Burger at chicken lang, spaghetti. Yun lang. Iniiba lang nila yung mga nakadagdag doon o kaya yung mga meals nila may drinks, merong walang drinks, may with coffee, may with coke, Ganun dapat yung menu. Dito, very ordinary na nga kainan. Ang menu mo pa, 20 na klase ng pagkain. Husme, talo mo pa Jollibee at McDo. Paano yan yung supply mo sa ref mo, di ubus na agad, bulok na agad dahil wala, hindi mo na mauubos lahat yun, hindi na fresh. Kaya dapat, yun ang ituro sa kanila ng government agencies, yung pag-formulate ng menu nila, pagkuha ng standard ng kakain nila, ay ng standard ratio, cleanliness, paano how to manage their staff. Dahil isa rin yun, pag manluloko ang mga staff nila, wala na. Ganon. Parang sa trading post, paano ba sila kikita dito? Paano ba nila mapipigilan yung mga manlulokong pumapasok sa kanila o kaya mga ahenteng mangungutang na lang, lalayas na, hindi na babalik. Yun dapat ang tingnan ng government. Okay? Para hindi utang ng utang yung mga nandyan sa trading post hanggang sa malugi sila, mabankrupt, sira ang pamilya. Kala nila kumikita sila dahil daang-daang libo kada araw ang nalalagay sa bangko nila. Tapos in the end, dahil utang sila ng utang, hindi nila alam. Baon na sila sa utang, wala na. Okay? So there, ang hirap ng negosyo. So pakiusap ko sa mga politiko dyan, siguro wala na akong pag-asang maging politician dahil ang daming nanira sa akin at ang daming maninirang gustong palabasin na hindi ako deserving na tao, matapang daw ako, masungit daw. Ikaw nyo naman na sana yun ang magawa nyo sa country natin. But I think maraming well-meaning na gusto maging politicians they can't make it kasi hindi sila people pleaser, hindi namin na-practice na magpaka-plastic, hindi namin na-plak ang walang pera, masyadong ang mga tao. Sinira kami ng mga tao. So there. So, yun, kaya kayo na mga tao, maging din kayo sa iboboto nyo. Tanungin nyo sila, importante kasi yung mga forum. Pag may mga forum o kaya magsasalita sila sa barangay, tanungin nyo sila, ano ba ang agenda nyo, ano bang platform nyo, ano bang gagawin nyo, ganito ba? Diba? Kasi naman may nagtanong sa akin, parang hindi ako masyadong nagtitiwala, parang ibang agenda. So there. So, that's it. Pagod na ako. I have to go clean up. Tapusin ko lang ito.
mga nililigpit ko na gagamitin sa therapy at sa parlor ko. And then, I'll go and take a walk. Magmuray-muray dyan. Dahil hindi rin healthy na nandito dahil buong maghapon at buong magdamag na nandito yung mga demonyo. Nakapaligid sa taas, pagkabilaan, sa baba. Kaya siguro ayaw nilang magkabahay ako para paligiran ako ng mga demonyo. Para pangsira. Ano ba namang klase tayong country, diba? Kaya katulad kung hindi Kristiyano at hindi nagsisimba, nakakadismaya. Parang masahol pa ang bansa natin sa demonyo. Mga Kristiyanong kinuring ang mga Kristiyano pero ang mga asta ng mga tao, mga malademonyo, di ba? Tingin na lang kayo sa news, puro patayan, bugbugan, sigawan. Kaya sabi ko sa post ko sa Facebook, hypocritical Christian country, di ba? Ka-ipokritohan. Anong silbi na magdamit tayo na balot tayo, naka-t-shirt at mukha tayong disente kung yung utak natin at gawain natin masahol pa sa demonyo at kung paano natin sirain ang kapwa natin. Parang sa tulad ko, paano ako tratuhin, paano ako pinaglalaruan, palaging binablackmail. Diba? So, ganun. Siguro naman, hindi pa huli ang lahat na mas umakma naman ang kilos ng mga Kristiyano sa sinasabi nilang Kristiyano sila at maka-Diyos sila, di ba? Ganon. So there, see you next week again. And sana may natutunan kayo dito sa sinabi ko at hindi ko naman balak na mag-offend. Hindi ko balak na manakit. Nasa sa inyo na po yung kung nasasaktan kayo. Diba? Ika nga, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magagalit. Huwag basta maniwala sa mga naninira. Tignan muna ang ugali ng mga naninira. Ang personal nilang buhay, kalkalin muna sila bago maniwala sa mga paninira sa atin. Okay? Sige. Flying kiss. See ya.